Kakagaling mo lang ba? Ano gusto mo? Gusto kitang kausapin. Tanggapin natin na magkaayos na tayo. Iniwan mo ako sa ilalim ng malawak na ilog para sumama sa iba. Ikaw naman patulong naman sa pag-aayos ng mga lupa ni Kuya. Sa totoo lang, ikaw pa rin ang may higit na pinsala sa pag-iisip kaysa sa akin. Ayaw ko makipag-usap sa isang malupit na tao tulad mo. Sige, gang. Kung hindi mo ako bibigyan ng pahintulot, hindi kita papayagan umalis. At kung kinakailangan, kikidnapin kita tulad ng dati. Naniniwala ka ba na sisigaw ako? Umalis ka. Sige, umalis ka. Tingnan natin kung may tutulong sa'yo. Alam na lahat, ikaw ay akin. Sa katunayan, may iba pang nagbabalak na ipasa sa'yo ang kanilang utang. Grabe ka naman. Hindi ko inakala na magiging ganyan ka kasama. Sige na. Kung gusto mo akong samahan sa probinsya, kuninin mo lang ang mga dokumento ng lupa mula sa kanya at ibalik sa kanya. Mahirap ang bagay na ito. Hindi kasing dali na nakaraang beses. Sinanay mo, hindi madaling lokohin. Sige, iba na lang pag-usapan natin. Kung gayon, wala na akong Hoy, sasabihin nanay. sa'yo. Bigyan mo rin ako ng oras para makapag-isip. Ngayon, ang bagay na yon, si Auntie Sao ay nagkamali dahil sa akin, di ba? Hindi kita iiwan sa kalituhan mo sa palengke. Hindi naman ako galit sa iyo ng ganyan. Pero sige, ang lupa ni Tia Sao ay tila nakalimutan na. Ayusin ko ito sa oras. Pero kung ayaw mong ma-foreclose ang lupa ni Tito Chin, kailangan Anong sinasabi mo? Pupunta ka ba talaga sa bahay ni Tiong Chin? Bakit lahat ng ginagawa ng pamilya mo ay para samantalahin ang sitwasyon ng iba para yumaman? Oo, isa pa ito. Ang mga tao sa baryo ay nag-iimbestiga sa balitang si Dr. Min ang sanhi ng pagkamatay. Ano pang investigasyon? Si Lolo Tay naman talaga pinatay ni Min ng pabaya lang. Nang suriin muli ang mga medical records, kinumpirma ng mga tao na malubha na ang kondisyon ng lola ni Tay bago dinala sa health center at tama ang treatment ni Dr. Min. Kung mag-imbestiga sila, sino ang nagpakalat ng alingas-ngas na iyon? Tiyak na parurusahan ng taong iyon sa kasong paninirang puri. Ang kasong iyan ay hindi biro, kaibigan. Anong kinalaman mo dito? Wala akong pakialam dyan. Pero malalaman din iyan ng gobyerno. Kuya Tay. Kuya Tay, may tao ba sa bahay? Salamat sa talento. Antay. May lagnat ka na, kumain ka na ba ngayong umaga? Sige, magluluto ako ng lugaw para sa'yo, tapos iinumin mo ang gamot mo para sa lagnat, ha? Sige, tulungan mo si Tu. Oo, opo, tutulungan ko siya. Bumalik sa aking dating trabaho. Siguro walang problema, di ba dalawa? Walang mahirap, Ut. Parehong may mga koneksyon. Ngunit ngayon, kailangan pa rin magtipid ng bawat piso para mabayaran si tatay. Sa akin, dalawa ay wala kang dapat alalahanin. Ang mahalaga ay si Lam. Larawan ay may nakakatawa, tahimik na nagbabayad para sa mga tao na nakakatawa, hindi ba? Sa tingin mo hindi mahal ng tao ang nakakatawa? Oo, pero ganito ang pagmamahal. Hindi interesado ang mga matatanda. Anong klaseng pagmamahal ang ikukwento mo pagdating mo? Kamusta na si Tita Sao? Opo, medyo okay na po. Pero ang bata ni Tita Sao ay napakabait. Ang bata na yon pero napakaresponsable. Gabi-gabi siya ang nagbabantay kay Tita Sao. Napakabait ng bata, di ba? May tanong ako sa'yo. Kung may tanong ka, tanungin mo lang. Siguradong sasagot ako. Namatay ba ang lola mo dahil kay Dr. Min? Tama na walang sakit bago noon, di ba? Bakit ganun ka? Sabi mo, sasabihin mo sa akin. Dapat sagutin mo ako ng totoo. Hindi ka dapat magsinungaling kahit isang beses. Totoo nga. Dati may sakit si Lola, pero hindi siya nagsabi sa iba. Bakit hindi mo sinabi sa lahat noon? Para isipin ng lahat na si Dr. Min ang pumatay ng tao? Dahil ba ito sa kagustuhan ng kuya ko na pinilit kang gawin ito? Asaw paya, sa tahimik mong kilos, alam ko na ang sagot. Pero alam mo bang sa ginagawa mong ito ay para na ring sinisiraan mo ang iba? Kapag nalaman ng gobyerno, baka makulong ka ulit.
Bukod pa rito, kung nalaman ng lolo mo na si Dukwang ay mabuting tao, magiging payapa ba siya? Ayoko maging katulad ni Kuya Min dahil kay Kuya Hep. Kapag nalaman nila sa gobyerno, huwag mong asahan na makakalusot ka. Ano bang sinasabi mo? Hindi ka ba marunong makinig? Ganyan ka ba maglaro sa Kung labas? sino man ang may sakit, hindi mo ako maloloko. Hindi mo ako maloloko. Teka! Umalis ka! Hindi! Umalis! Hindi! Ang batang ito ay sobrang abala. Oo, kararating ko lang dito. Sige, tatawag ako para ipaalam sa'yo kung may balita. Kailangan mong tandaan na suriin ang mga paparating na produkto para sa akin, ha? Oo. Lakad na. Kamusta? Kailan ka dumating? May kailangan ka ba? Nagpupulong ba kayo? Sige, hintayin kita sa labas. Ayos ha? lang. Tapos na rin ang meeting ni Papa. Umupo ka na. Anong nangyari? Bakit ka pumunta sa kumpanya? At hinahanap siya? Opo. May ilang bagay akong gustong sabihin kay tatay. At umaasa akong matutulungan niya ako. Nakakatuwa ah. Ang tagal nang hindi mo ako humingi ng tulong. Ibig sabihin sobrang mahalaga ito. Hindi ko alam kung may sapat na lakas si tatay para tulungan ako ngayon. Opo. Siguradong matutulungan ka ng tatay mo dyan. Anong sabi mo? Pumayag bang bilhin ng kumpanya ng pamilya ni Dr. Min ang mga lotus ng tita mo? Opo. Pumunta siya sa lungsod ngayon para sa layunin na yan. Pero sinabi niya, hindi rin naman ganun kasimple tita. Kung gusto mo, maging supplier ng raw na lotus sa malaking kumpanya, kailangan mong tiyakin ang dami na hinihiling nila. Tapos kailangan mo pang siguraduhin ang kalidad? Diyos ko, akala ko ano? Kung iyan ang problema, huwag kang mag-alala. Sa maraming taon sa trabahong ito, maliit na bagay lang ito. Alam mo ba? Noon, nagtitipon lang ako ng mga produkto at ibinibenta sa maliliit na negosyo. Kaya hindi ako nangongolekta ng marami. Iba na ngayon, kung may malaking kumpanya na bibili ng mga lotus sa akin, gagawin ko, gumawa ng aksyon, kunin ang lahat ng mga nakakalat na bagay, ay ang problema, saan ka kukuha ng puhunan para makapagsimula ulit? Para sa perang ito, sa tingin ko marami ito, hindi konti anak. Bakit hindi mo subukan ng Women's Association natin? May tulong para sa kababaihan. Oh, Hen, bakit hindi ko naalala ito? Nakalimutan ko na? Kasi 6 na lang ang natitira doon, anak. Ngayong gabi magsulat ka ng liham para makahiram si tita ng pera. Opo. Pero sinabi niya, hindi ko maipapangako, tita. Sige lang, wala namang problema. Sa totoo lang, gusto ka sana niyang tulungan. Malaki ang pasasalamat mo sa kanya. Ngayon, hindi inaasahan ni tita, ang batang iyon ay talagang matalino. Hoy, sabihin mo sa akin? Oo, parang may gusto siya sa'yo, hindi ba? Wala naman, kami niyan ay mga katrabaho lang. Naku, hayaan mo, anak. Sa tingin pa lang niya sa'yo. Alam ko na yon. Buo-buo niyang. Nakikita ko kasing bagay na bagay ka rito nito mga nakaraang araw, kaya talagang akma ito para sa'yo. Dati hindi ka nagsasalita, tita, pero simula ngayon, susuportahan kita ng buong puso't kaluluwa. Naku, nahihiya naman itong Sinhay. Namumula na ang mukha niya, oh. Sigurado ba tayo na doon ay magkakaroon ng sapat na dami at kalidad para sa atin? Opo. Sigurado at sinisigurado ko po yon, ma'am. Hindi ba masyadong emotional ang gumagawa nito? Kaya ba nilang mag-supply ng malaking dami sa atin? Huwag kang mag-alala. Pinag-isipan ko ng mabuti, kaya bumalik ako para makipag-usap kay tatay. Sige na nga. Mag-iisip siya at kailangan magpadala ng tao upang suriin ang kalidad at dami. Nagsusulong din siya ng kampanya sa pag-promote ng ilang produkto mula sa Lotus. Kung hindi natin sinuri at dumiretso na lang tayo, para na rin tayong nawalan ng malaking pagkakataon. Pakisuri ang mga trabaho ng Kyoko, ha? Sige.
Bakit masikip ang bangay mo? Ha? Iniwan mo ba ang lugar na ganito kalungkot? Totoo ba? Sige, mag-zumba tayo. Magpapapayat tayo ng konti. Mauna na ako. Sumayaw ka na lang kasama sila. Medyo pagod lang ako ngayon. Susunod na Ayos lang ako lang. sa'yo. Sumayaw ka Hindi lang naman kasama ang pwedeng mga iwan ko na kaibigan lang mo. lahat para sumama sa'yo. Bakit ang lahat ay nagkakamali sa akin dito? Sa oras na ito, siguro nagbabasa siya ng libro sa ilalim ng ilaw. Nanay, kararating lang niya. Katatapos ko lang maglakwatsa. Umupo kayo? Anong ginawa nyo at bakit kayo nahuli? Naghintay ako sa inyong dalawa para kumain. Sige, nandito na ang lahat. Kumain na tayo, gutom na ako. Kanina, sinabi ni Pakay na kumain na muna. Pero si Mai gusto talagang hintayin kaming dalawa upang sabay-sabay kumain. Bihira na nga lang tayong magkasama-sama para maghapunan. Tapos may nauuna at nahuhuli pa. Pasensya na po at napaghintay ko kayo ng ganito. Ayos lang, anak. Gusto ko ito. Kain Salamat na. po, nanay. Kumain ka na rin. Maraming salamat po, Lola. Napansin kong pumayat at umitim pa ako nitong mga nakaraan. Diyos ko, nagpunta siya para makipaglaro sa mga kaibigan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng mga kaibigan ng kasama niya. niyo po ba na mas naging matapang ang anak niyo? Pa, maraming salamat po. Dahil binigyan mo ako ng pagkakataon. Pumayag ka, hindi dahil ako'y anak mo. Ngunit ang survey na bersyon na iniulat ng tatlo ay tinanong at natuklasan na kwalipikado sila. Sa negosyo, kailangang magplano. Hindi maaring hayaang magdikta ang emosyon. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko na po, tatay. Umalis na si Kuya. Ayan, sinabi ko na lahat sa mga tao. Mula dito, hindi na nila kailangan magsimula. Para sa mga negosyante rin. Pero bibilin ko ang lahat ng iyong mga Lotus. Tapos, ibinigay ko lahat sa kumpanya. Tumahimik lahat. Siyempre, mas mataas ang presyo ko kaysa sa mga negosyante. Mamaya, aakyat ako para pumirma ng kontrata sa kanila. Pero tandaan, kapag may pumirma na ng kontrata, lahat dapat sumunod. Oo, kasi kung ako yung nagkamali sa kontrata, ako yung magbabayad. Patay ako dyan, okay? May tanong pa ba? Kung wala na, tapos na tayo. Kung may problema, sabihin nyo lang sa amin. Sabi mo kung ano? Hindi bumalik si M sa buong mundo? Ano? Saan mo nakuha agad ang puhunan? Sa Women's Association ng barangay natin. Dati ka rin dyan, ah. Nung una, mahaba rin dyan, pero nagiling na lahat. Diyos ko, hindi ko alam kung paano pa ito gilingin. Sige, uuwi na ako. Oo, uwi na. Sige, ate, uwi na. Ito, dalhin mo ito para sa akin. Oo, alam ko na. Nakakainis. Bigla siyang nakakuha ng malaking deal. Higit pa sa pamilya namin. Oh, mahal ko ang Han. Kahit kailan, mas angat ka sa iba. Ngayon lang sila bumabangon. Kailangan natin silang suportahan. Huwag mag-aksaya ng oras sa inggit. Kung maayos lang ang anak nyo, nakuha ko na sana ang deal na ito. Ngayon, kapag hindi niya nahuli ang anak ng doktor, siguradong may maririnig siya sa akin. Pag-aasawa ay nakatadhana, hindi parang bumili ng isda sa palengke. Nakikita ko na talagang mahirap ang buhay ng mga babae. Ang kalabay ngayon ay dapat mag-alala sa kanilang asawa at mga anak. Kung minsan mga mga magulang ay nagkakasakit, kailangan nilang umuwi upang alagaan sila. Ang mga kabaihan ay hindi kasi komportable tulad ng mga kalalakihan. May asawa na ako. Minsan, kahit may sakit ang magulang, hindi na ako makauwi dahil walang pera. Kapag hindi naging bayani ng pang-aapi, lalong nagiging mahirap ang sitwasyon ng taong ito.